nandun ako sa, 'di bale nang magtapos 'to na masaktan ako, malungkot ako, pero kung naging masaya naman ako kahit panandalian lang, go ko pa rin siya. Kasi na-realize ko at the end of the day, the only question that you should be answering is, how did it make you feel? Yun lang. How did it make you feel? Sobrang hugging ng question na yun. Kasi ang pinaprioritize nito is yung mararamdaman mo, hindi yung mararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Pakialam ko sa sasabihin nila. For as long as wala naman akong natatapakan, wala naman akong nasasaktang ibang tao, ide-deprive ko ba yun sa sarili ko? At question, how did it make you feel, is validating what you feel right now. Ano yung nararamdaman mo ngayon, hindi yung ano yung mararamdaman mo after na experience na yan. Makakatanggap ka ng mga advices na huwag mo siyang gagawin kasi na-experience ko na rin yan. Ikaw lang magsasuffer niyan in the end. And I'm not discrediting that advice kasi for sure, yung iba, out of love talaga yun. They care enough about you as a person na ayaw nila ma-experience mo yun. But it's also another thing to experience it firsthand. Kahit na alam mo, masasaktan ka, magsasuffer ka in the end, importante pa rin na gawin mo siya. Personally, ako hindi naman siya applicable sa lahat ng sitwasyon, pero meron talaga tayong mga experiences na kailangang ma-experience natin firsthand. Kahit na alam natin na magtatapos to ng malungkot, masasaktan tayo. Kasi doon at doon lang tayo mag-grow. Yung experience na yon, yung uuntog sa'yo na, okay, malito. Pero until such time na hindi mo siya ma-experience, hindi mo pwedeng gawing basehan yung experience ng ibang tao dahil lamang na-experience nila yon at yun yung susundin mo. Dina-deprive mo or like iniiwasan mo ma-experience how it is to actually feel it. Masaya ba? Malungkot ba? This is all part of unveiling you as a person. Sabihin na natin na tama sila na magsasuffer ka talaga in the end. Nakilala mo naman yung sarili mo.